Kumusta? Para sa ating pagsusuri ngayon, may hawak tayong koleksyon ng mga sipe mula sa isang sulating theological. At ang misyon natin, simple lang, himayin natin yung mga pangunahing ideya nito, tatalakayin natin ang isang napakasentral na tema. Yung batayan daw ng paghatol, paano ito umiikot sa isang persona sa anak, at paano to kumukonekta sa malayang pagpili ng bawat isa sa atin. Okay, simulan na natin to. Ang pinakapundasyon ng lahat ayon dito sa material, simple lang daw pero napakabigat. Kung paano tinatrato ng sangnilikha ang anak. Yun na yun. Ito raw ang nag-iisang sukatan, diretsahan, agad. So, sa unang bahagi, malinaw na malinaw yung argument. Sinasabi rito na ang paghatol daw ng ama, hindi ito nakabase sa kung ano-anong mga gawa, kundi sa iisang bagay lang. Ang pagbibigay galang sa anak. Binabanggit pa nga rito yung isang talata na marahil pamilyar sa'yo, Joan 3:18. Sinasabi doon, ang sinumang hindi nananampalataya ay Nahinatulan na. past tense. Oo, hindi hahatulan pa lang, kundi hinatulan na. At yung dahilan, dahil hindi sila sumampalataya sa anak. Parang may desisyon na agad based sa iisang salik na to. At ang ganda rito, ipinapaliwanag ng source kung bakit ganun. Hindi lang siya parang, arbitraryong rule. May mas malalim na dahilan. Idinidiin ng teksto na yung kapangyarihan at karapatang humatol, sadyang ipinagkatiwala na raw ng buo ng ama sa anak. Kung babasahin mo yung Juan chapter 5, verses 22 to 23, may malinaw na lohika. Ang sabi, ang ama ay hindi humahatol sa kanino man, kundi ipinagkatiwala niya ang lahat ng paghatol sa anak. Tapos ito yung dahilan, upang parangalan ng lahat ang anak kung paanong pinarangaralan nila ang ama. Okay. Sa madaling salita, yung pagtrato mo sa anak, direktang refleksyon ng pagtrato mo sa ama. Hindi mo sila mapaghihiwalay. Eksakto. Kaya pala ganun na lang katindi yung pagkakasabi sa 1:1:5:12. Napaka-binary no? Walang gitna. Sabi doon, ang sinumang nasa kanya ang anak ay may buhay. Ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay. Itim o puti. Oo, buhay o wala, ang bigat. Pero dito ngayon papasok yung tanong, kung ganoon pala kahalaga ang anak, paano siya makikilala? Paano mo mamahalin yung isang nilalang na hindi mo naman lubos na nararanasan? Dito yata nagiging critical yung konsepto ng pagkakatawang tao, di ba? Yan mismo. Yan yung tulay papunta sa susunod na ideya. Na siguro, ito yung pinakahiwaga sa lahat. Sinasabi kasi sa sulatin na may isang fundamental na problema, kumbaga. Sa kasalukuyang istruktura ng sangnilika, hindi raw natural o likas na kayang mahalin ng mga nilika ang Diyos sa kanyang purong anyo. Teka, medyo mabigat yung ideya na yan. Parang sinasabi na depektibo tayo mula sa simula. Ganun ba ang argument ng source? Na may kulang sa sistema natin? Hindi naman sa depektibo, parang masalimitado. Ang lohika ng teksto ay ganito, para mahalin ng Diyos, kailangan siyang makilala. Okay, makes sense. Para makilala, lalo na sa kalagayan nating mga nilikha, na nakadepende sa pandama, kailangan siyang maranasan. Kailangan siyang makita, marinig, mahawakan. Isang bagay na imposible kung mananatili siyang purong espiritu, di ba? Oo nga. Dito ngayon pumapasok yung radical na solusyon. Ang Diyos mismo, sa katawhanan ng anak, ay kinailangang maging isang nilikha. Gaya nga ng sinasabi sa Juan 1:1, ang aming narinig, ang aming nakita, at hinawakan ng aming mga kamay. Ginawa niyang tangible, kumbaga, na hawakan at nararanasan. Sandali, ito yung part na talagang napahinto ako. Kasi ang karaniwang pag-unawa, yung pagkakatawang tao para ipakita yung pag-ibig sa pamamagitan ng krus. Pero ayon sa mga sipi na to, may isa pa palang layunin. Isa rin pala itong panalanda. Isang paraan para malantad ang tunay na laman ng puso ng lahat. Tumpak. Isa yung litmus test. Yan yung term na parang lumalabas sa analysis. Ang pagiging nilikha ng Diyos ay hindi lang paraan para ipakita ang pag-ibig, kundi para subukin din ito. Ang argumento ay, ang mga tunay na umiibig sa Diyos ay mamamahalin pa rin siya kahit nasa anyong mahina. Oo. Limitado.
Oo, limitado. At mukhang ordinaryo sa anyong nilikha. Samantala, yung mga hindi tunay na umiibig sa kanya, yung mga naghahangad lang ng kapangyarihan o sariling interes, sila yung mismong tatanggi at sa huli, papatay sa kanya. Wow. Kasi ang nakita nila ay hindi ang Diyos na gusto nila. Grabe. So ang krus ay hindi lang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, Kundi resulta rin. kundi ito rin ang naging resulta ng pagtanggi ng tao sa Diyos na nagpakumbaba. Isang kaganapan na may dalawang mukha. Pero teka, may koneksyon pa raw ito sa malayang kalooban or free will? Paano yun? Dito talaga lumalabas yung galing ng argumento ng source. Kasi tinatanong nito, paano ka makakapili ng isang bagay na hindi mo naman lubos na kilala? Tama. Ang pagkakataong tao, ayon sa sulating ito, ang siyang nagbigay sa sanglilikahan ng isang konkreto, malinaw at tunay na pagpipili. Hindi na isang abstraktong konsepto ang Diyos. Nakita nila siya, narinig, naranasan, kumain kasama nila. Naging totoo. Oo. Ngayon, yung pagpili kung mamahalin o itatakwil siya ay nagiging isang tunay at ganap na desisyon dahil nakabase na to sa personal na karanasan. Dito raw naging perpekto yung konsepto ng malayang kalooban. Okay, so kung ganun, binabago pala nito yung buong pag-unawa natin sa free will? Hindi ito yung tungkol sa pagpili kung kakain ako ng kanin o tinapay, Hindi, mas malaki. kundi isang napakalaking desisyon na may kinalaman sa ating ultimate destiny na nakasentro sa pagtugon natin sa nagkatawang taong Diyos na ito. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Eksakto. At dyan tayo dadalhin sa ikatlong bahagi. Yung ugnayan ng malayang kalooban, biyaya at pagsisisi. Kasi kung may tunay na pagpili, paano to gumagana sa praktikal na paraan? Lalo na't ang pinag-uusapan natin ay pagsisisi mula sa kasalanan. Sinasabi ng teksto na ang mga nilikha ang pumipili kung tatanggapin o tatanggihan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya, inilalarawan siya bilang isang paanyaya, isang pag-udok, hindi pamimilit. Pero dito ako medyo naguguluhan. May tension eh. Sinasabi sa material na ang tunay na pagsisi, posible lang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi mo raw to kayang gawin sa sarili mong lakas. Tama. Ngunit kasabay nito, sinasabi rin na kung paulit-ulit mong tatanggihan yung biyayang yun, darating ang punto na hindi ka na talaga makakapagsisi. Parang may bintana ng pagkakataon na unti-unting nagsasara. Kung biyaya niya ang kailangan, paano to naging malayang pagpili? Parang kontrolado pa rin niya, di ba? Magandang tanong yan. At yan yung tensyon na sinusubukang ipaliwanag ng source. Ang pananaw nito ay ganito. Isipin mo yung biyaya bilang isang kamay na laging nakaabot sa'yo para tulungan kang tumayo. Okay. Sa simula, maraming beses siyang iaabot. Ang Diyos daw, ayon sa Roma 2:4, ay gumagamit ng kanyang kabaitan, pagpaparaya at pagtitiaga para akain ka sa pagsisisi. Pero yung pag-abot ng kamay ay isang paanyaya. Ikaw pa rin ang magpapasya kung hahawakan mo o iwawaksi. So, desisyon ko pa rin. Oo. Kung paulit-ulit mong iwinawaksik yung kamay na yon, darating yung punto na yung puso mo na mismo ang tumitigas. At kapag matigas na ang puso mo, hinto na rin yung pag-abot ng kamay. Ang paghinto ay hindi dahil sa arbitraryong desisyon ng Diyos na ayoko na sa'yo. Hindi raw ganon. Kundi dahil iginagalang niya ang naging pinal na desisyon mo na tumanggi. Wow! Sinasabi ng teksto na ang nilikha mismo ang tumanggi sa biyaya at yung pagkawala nito ay natural na konsekwensya lang ng paulit-ulit nilang pagpili. So, bale ang pagpili ay hindi sa akto ng pagsisisi mismo, Hindi. kundi sa pagtanggap o pagtanggi sa biyaya na siyang nagbibigay kakayahan para magsisi. Malinaw. Ngayon, kung naiintindihan ko na yung pagpili, ay dito naman papasok yung pinakamalaking tanong para sa marami. Kung alam na pala ng Diyos ang lahat ng ito bago pa man mangyari, may pagpili pa ba talaga? Ayun. Dito na natin haharapin ang isa sa mga pinakamalalim na konsepto sa teolohiya, yung pagkakasundo ng kapangyarihan ng Diyos at pananagutan ng tao. Sinasabi ng source na ang Diyos ay umiiral sa labas ng panahon. Okay, outside of time. Oo, para sa Kanya, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nangyayari ng sabay-sabay.
walang sorpresa. Alam na niya bago pa man likhain ang sanlibutan kung sino ang tatanggap at sino ang tatanggi. Ang pinakamatinding halimbawa nito ay yung mismong pagpapako sa krus. Alam na niya kung sino ang magkakasala at ginamit pangaraw niya ang masasamang desisyon ng mga taong ito para maisakatuparan ng kanyang plano. Yan yung mahirap isipin eh. Paano nangyari na bahagi ng plano niya pero kasalanan pa rin ng tao? Parang contradictory. Ang isang anggulo ritong madalas nakakaligtaan ay kung paano ito ipinapaliwanag ng mga talata. Parang grandmaster sa chess na nilalaro ang lahat ng posibleng laro sa isip niya. Alam niya ang bawat galaw na gagawin mo at yung kahihitnan nito. Pero sa huli, ikaw pa rin ang gumagalaw ng pyesa. Hindi niya pinilit yung kamay mo. Eksakto. Ganito yung pagkakapresenta sa Gawa 2.23. Sinasabi doon na si Jesus ay ibinigay ayon sa itinakdang plano at paunang kaalaman ng Diyos. Malinaw, plano ng Diyos. Pero sa parehong pangungusap, sinasabi, ipinako ninyo siya sa krus at pinatay sa pamamagitan ng mga kamay ng mga makasalanan. So sabay. Sabay, ipinapakita nito na kahit bahagi ng perpektong plano ng Diyos yung pangyayari, hindi nito inaalis yung 100% na pananagutan ng mga taong nagsagawa nito. Yung pagpili nilang gumawa ng kasamaan ay nananatiling desisyon nila. Isang desisyon na alam at isinama na ng Diyos sa kanyang obra maestra. Sabi nga sa isang sipit na parang hango sa diwa ng Jeremias 2:19, ang iyong kasamaan ang magpaparusa sa iyo at ang iyong pagtalikod ang sasaway sa iyo. Sa madaling salita, yung bunga ng mga gawa mo babalik sa iyo, kahit pa yung mga gawang yon ay nasa kaalaman na ng Diyos. Yun. Kahit alam na niya yung dulo, bawat hakbang sa daan na yon ay pinili mo pa rin. Okay, buuin natin ang lahat ng ito. Sa kabuuan, ang mga siping ito ay naglalarawan ng isang teolohiya na kung saan ang lahat ng bagay paglikha, paghatol, kaligtasan ay umiikot sa anak. Siya yung sentro. Oo, ang kanyang pagpapakumbaga bilang isang nilikha ang naging susi para siya'y makilala at mahalin. At ito rin ang naging tiyak na batayan ng paghatol. Ang malayang kalooban kung gayon ay hindi lang basta kalayaan pumili ng kahit ano, kundi yung pinakamahalagang kakayahang tumugon, tanggapin o tanggihan, yung pag-ibig na ipinakita sa krus. At ang paghatol sa huli ay yung logical na resulta lang ng pagpiling yon, hindi siya isang galit na desisyon ng Diyos sa huling minuto. Hindi arbitraryo. Hindi, ito yung pagpapatibay sa landas na pinili ng isang nilikha sa buong buhay niya. Kung ang landas mo ay patungo sa anak, ang hantungan ay buhay na walang hanggang kasama niya. Kung ang landas mo ay palayo sa kanya, ang hantungan ay yung tinatawag sa teksto na lawa ng apoy, na parang ganap na pagkakahiwalay sa kanya. Ang pamantayan, sa huli, simple lang daw, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Nang pinakamataas na prueba, ayon sa material na ito, ay ang pagtanggap sa anak. Bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na pagnilayan, isipin mo to. Kung ang pagiging isang nilikha ng Diyos ang pinakatiyak na paraan para maipakilala niya ang kanyang sarili at gawing tunay ang ating pagpili ayon sa material na ito, ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kalikasan ng pag-ibig? Ipinapakita ba nito na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng kahinaan at kahandaang masaktan?